Mula sa malayo na tanaw, ngiting dulot sa pusong uhaw. Sa dampi ng hangin, sumabay sa bulong ng damdamin na puno ng kulay. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ala, sobrang saya. Di ko inasahan na ganito ako ka-welcome sa bahay nila Francis. At ba, pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang larawan ko sa dingding ng bahay nila. Ito yung larawan na isinesend ko sa mama ni Francis. Yung larawan namin sa Maynila nung nag-date kami sa lugar kung saan binaril si Jose Rizal. At yung mga kuya ni Francis, eto, ang babait din nila. Maglalaro nga daw kami ng basketball. Matangkad daw kasi ako. Si Francis daw kasi hindi marunong mag-basketball. Buti na lang at marunong ako mag-basketball. Mapapalaban na ata ako dito. Kaya ito, habang hinihintay namin ang papa ni Francis, nasa hapagkainan lang kami. Kinakabahan tuloy ako. Sana hindi masungit ang papa niya. Sana mabait. Kaya ito, nang magpakita ng papa niya, natahimik bigla ang lahat. Diretso siyang lumapit dito sa hapagkainan. At ito, naupo na siya at biglang nagsalita ng ganito. Ikaw ba si Eddie? Mukhang mabait ka. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Bunso ko yan. At ayaw akong makitang umiiyak ang anak ko. Dahil kapag nangyari yon, ililibing kita ng buhay. Natakot ako bigla. Pero natutuwa ako. Kasi bakit ganun siya magsalita? Ano bang balita ang nakakarating dito? Eto, napasagot na lang ako ng opo. At eto, ngumiti na sa akin ang papa ni Francis. Medyo kinakabahan talaga ako. Pero mukha naman siyang mabait. Buti na lang at lalaki yan si Francis. Hindi mabubuntis. Wika ulit ng papa ni Francis. Sir, magkaibigan lang po kami. Wala pong ganun. Papa, opo, tama po si Eddie, magkaibigan lang po kami. Talaga ba anak? Bakit ang sweet nyo sa larawan na yan? Magkaibigan bang ganyan? Sir, promise, magkaibigan lang kami ni Francis. Wika ako naman. Eddie, dito na lang ay tawag mo sa akin. At saka, kumain na tayo. Nagugutom na itong sila Francis at Eddie. Nagdasal na kagad ang papa ni Francis. At heto, matapos makapagdasal, kumain na din kami kaagad. Tahimik lang ako, kagaya ng sinabi ni Francis. Siguro, ang akala nila ay jowa ako ni Francis. Nakakatuwa naman yun. What if maging sweet ako kay Francis habang andito kami? At dahil katabi ko sa upuan si Francis, eto, kinuha ko yung lalagyan ng kanin at nilagyan ko ang plato niya. Tapos, kinuha ko din yung lalagyan ng tubig at binigyan ko si Francis. Nakatingin lang silang lahat sa akin habang nagpapakasweet ako kay Francis. Pero itong si Francis,
Parang gustong manakit. Ang sama ng tingin sa akin. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Kasi ang alam ata dito magjowa kami. Kaya sasalamantalahin ko yung pagkakataon. At kung jojowain ako ni Francis, okay lang naman sa akin. Kasi mukhang tanggap ng pamilya niya ang bawat desisyon niya. Ang sarap nun. Kaya eto, matapos makakain, tinila ko kaagad ni Francis sa kwarto niya. Tapos, isinara niya kaagad ang pinto at aba, nilak niya. Uy, teka lang Francis. Virgin pa ako. Huwag kang ganyan, sisigaw ako. Wika ako. Eddie, ano ka ba naman? Nakakainis ka. Sabi nang huwag kang gagawa ng mga bagay na ikaiinis ko. Francis, ang arte mo. Okay lang naman yun. Wala namang masama. Ikaw lang talagang nag-iisip ng di maganda. Ewan ko sa'yo, Eddie. Bahala ka dyan, matutulog muna ako. Kung aalis ka, umalis ka na. Mag-basketball ka na lang. At ayun, nahiga na si Francis sa kama niya. Kaya lang pagkahiga niya tumayo ulit siya. Tapos, may nahigaan ata siya sa ilalim ng kumot. Ano ba yun? Parang may matigas. Wika ni Francis habang kinukuha sa ilalim ng kumot. Gagi, ano to? Bakit may mga ganito sa ilalim ng kumot ko? Hala Francis, bakit madaming kondom sa ilalim ng kumot mo? Tsaka ano yung isa? Pabasa nga ako. Ano ba to? Lubricant? Para saan to? Di malay ko kung bakit madaming kondom dito. Tsaka, ang alam ko sa kadena ng bike o ng motor ginagamit yung lubricant na yan. Bakit may ganyan dito? Baka kay na kuya yan. Pero, bakit nandito sa kwarto ko? Aba, malay ko Francis. Baka naman sa'yo talaga to. Tsaka tara na, sumama ka na. Tinatawag na ako ng mga kuya mo. Manood ka sa laro namin. Dali na, Francis. Eddie, hindi akin yung mga kondom na yan. Sa'yo na lang kung gusto mo. Tsaka, tara na, sasama na ako. At manonood ako ng laro nyo. Magdala ka ng towel, Francis. Para may tagapunas ako ng pawis. Sira ka talaga, Eddie. Ewan ko sa'yo. Wika ni Francis na ba? Kumuha din naman ng towel. At eto, iniwan na muna namin yung mga kondom. Pero, bakit kaya madaming ganun sa kwarto ni Francis? Napapaisip tuloy ako. At eto, papunta na kami sa court. Marami daw kasi naglalaro doon kapag umaga. Lalo na kapag Sabado. Buti na lang talaga marunong ako mag-basketball. At taba, gagalingan ko talaga. Nakakaya naman kung bobo ako maglaro. Baka pagtawanan lang ako ni Francis. Ipapakita ko sa kanya ang galawan ko. Bunso, hihiramin muna namin tong si Eddie ha. Manood ka na lang muna. Kuya, umayos kayo. Dayo lang yan dito. Napangiti naman ako dun. Concerned din naman si Francis sa akin. Francis, huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako para sa'yo. At eto, kinurot ako bigla ni Francis sa tagiliran ko.
Ngayon niya lang ginawa sa akin yun. Nakiliti tuloy ako. Ay naku. Ano ba, pangiti-ngiti pa siya. Yari siya sa akin mamaya kapag kami na lang dalawa. Manda siya.